Tapon, tapon, tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Tapon, tapon, tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Hoy, Jigs! Nagsiselfon ka na naman. Hindi ka na nga pinahugas ng pinggan para matapos mo yung module mo. Akala ko ba ipapasa na yan? Ano, tapos ka na ba? Puro ka cellphone. Kaya ang mababa ang mamarka mo eh. Si Mama naman, no? Kailangan namin itong panoorin. Kasama to sa performance task namin. Kapag salita kayo dyan, hindi nyo naman ako tinutulungan. Ba, sasagot pa ang lintik na to? Ano bang mali ko sa pagsagot sa module na yan? Wala naman yan sa panahon namin. Kung hindi ako binuntis ng tatay mo, sana nakapagtapos ako ng high school at baka nakapag-college pa ako. Hoy, hoy! Ano naman at nadamay ako dyan? Wala akong ginagawa sa inyo, ha? Nagtatalpak ako dito. Oo, wala ka naman talagang ginagawa para sa amin. Imbis na tulungan mo ang anak mo sa pagsagot sa module, puro manok ang inaatupag mo. Paanong hindi bababa ang marka ng anak mong si Jigs? Sa'yo nagmana. Kung sa akin ba naman nagmana yan, di sana nasa top 10 yan. Tsaka, kasalanan ko ba kung bakit nawalan ako ng trabaho sa Maynila? Kung hindi dahil sa pandemic, di sana may trabaho pa ako ngayon. Ang gobyerno ang sisihin mo, hindi ako, leche. Dadamay mo pa ang gobyerno, wala naman niyang ginagawa. Kung hindi ka pa naman sira, binoto mo, tapos pagsisisi ka. Matuto ka maluktot. At least ako, hindi ako bumoto, kaya sino? Jigs! Hala ka! Magko-curfew na baga. Anong ginagawa mo dito? Wala. Namiss lang kita. Ano ka ba? Magkausap pa lang tayo kanina eh. So ano nga? Anong ginagawa mo dito? Nainis kasi ako sa bahay. Nakakasawa na. Bakit? Pinagalitan ka na naman ba ng mama mo? Sanay na ako sa bunganga nun. Wala, nainis na lang ako sa bahay kapag nagtatalo sila. Pakiramdam ko, ang bobo-bobo ko. Nahihirapan na nga ako sa modules, tapos ang ingay pa. Tapos, pinagmumukha nila akong tanga. Di naman nila ako tinutulungan. Ano ka ba? Huwag ka nang magtampo sa mama mo. Mahal ka lang nun, kaya nasasabi niya yung mga ganong bagay. Kala ko ba sanay ka na sa mama mo? Si Ate Jun, hindi ka niya ba tinutulungan sa modules mo? Halos parating wala si ate. Andun, kina Nadja. Naki-wifi. At nakikigamit ng laptop. Kapag nasa bahay nga, halos hindi na lumalabas ng kwarto. Minsan na doon na natutulog. Kaya wala naman nakakatulong sa akin sa bahay. Ikaw ba? Tapos ka na ba sa PPG? Pakopya naman oh. Tapos na ako, pero hindi mo naman pwedeng kopyahin lahat ng sagot ko. Paano ka matututo nun? Diba sabi ko naman sa'yo, tuturuan na lang kita? Ang damot mo naman. Di ko naman kukopyahin lahat. Tsaka yung mga klase na nga natin, nabibigyan ng sagot doon sa GC na ginawa ni Mike. So tutulad ka na rin lang sa lahat ng ginagawa nila? Wala ka bang sariling isip, Jigs? Iaasa mo na lang ba sa lahat yung mga problema mo? Kaya hindi ka natututo, Jigs Kasi inaasa mo na lang sa iba lagi. Maging responsable ka naman para sa sarili mo. Besides, may mga pinopost naman si Sir na video link sa group page natin. Minsan nga nagla-livestream pa siya para maintindihan natin yung lesson niya sa Philippine Politics and Governance. Ang dali mo naman sabihin yan. Dahil hindi mo alam yung hirap na pinagdaanan ko. Mabuti ka ang tali-talino mo. Ako, ilang beses ko na yung binasa yung lintik na module na yun sa PILO at PPG. Hindi ko pa rin maintindihan. Saka, wala akong pera para mapanood yung video ni Sir. 2 beses na lang kami kumakain sa isang araw. Kunting tulong naman yung hinihingi ko sa'yo
kaklase ko si Lotlot, di makasagot. Oh, Jigs! Sa Kumusta? sobrang ta- Kuha po ako ng sir ng bagong modules. Dala mo ba yung dating modules? Ito po sir. Kaso po, kulang po yun ng PPG. Di pa po talaga tapos. Sa'yo yan kung ipapasa mo na. Kung ako sa'yo, makiusap ka muna sa subject teacher mo na hindi mo pa ipapasa. Kasi tatapusin mo pa. Iusap ka na lang ng maayos. Sino bang subject teacher mo? Si Sir Paul po. Asan po siya, sir? Tingnan mo sa guidance office. Baka andoon siya. Kumusta naman pala pagsagot? First modules pa lang to. Ang hirap po, sir. Ang daming babasahin at sasagutan. Kulang po yung oras ko po kasi nagre-research pa po kami. Saka wala po kami pang internet. Si Papa naman po. Hanggang ngayon wala pong trabaho. Ah, ganun ba? Eh, wala tayong magagawa dyan. Ito yung napapanahon ngayon. New abnormal. Kaya magtyaga ka. Kami nga, nagtsatsaga din eh. Sino bang may gusto nitong ganitong sistema? Nakakapagod. Nakakawalang gana. Kaya kayo, pag nahihirapan kayo, mag-share na lang kayo ng mga sagot ng mga klase mo. Di naman po kayo matututo kapag ganyan, sir. Sino bang natututo sa panahong ito? Dati nga, face-to-face, nahihirapan pa kayo eh. Ngayon pa kaya? Anyway, kung nahihirapan ka sa pera at kailangan mo ng racket, magsabi ka lang, baka may naitulong ako sa'yo. Pera din to. Hindi po, sir. Salamat na lang. Kaya pa naman po. Hindi ka na po, sir. O sige, mag-ingat ka. Mag-aral ng maayos. Hindi yung puro ML at chicks. Hindi naman po, sir. Hindi po. Uy, Jigs, kamusta? Sir, good morning po. Sir, makikiusap po sana ako, sir, kung pwede hindi ko muna po ipasa yung module lang sa PPG. Kasi po, sir, hindi ko po nagagawa yung performance task. At may iba pa po hindi nasasagutan. Okay, sige. Pero baka mahirapan ka na niyan kasi may module 2 na. Kinuha mo na ba yun? Opo, nakakuha ko lang po, sir. Okay, sige. Bakit hindi mo pala natapos yun? Saan ka ba nahihirapan? Sa lahat, sir. Sa lahat. Baka hindi mo binasa yung modules. Binasa ko po, sir. Ilang ulit din po yun. Kaso hindi ko po talaga sir naiintindihan. Ano ka ba? Di ba sabi ko sa inyo, kapag may hindi kayo naiintindihan, mag-PM lang kayo sa akin. Nahihiya ko po kaya, sir. Hindi ko po kasi baka nakakaabala lang po ako. Ba't ka naman mahihiya? Trabaho naman namin to. Obligasyon namin, naturuan kayo. Lalong-lalo na wala tayong face-to-face ngayon. Kasi po sir, yung ibang teacher, kapag mini-message po namin, di naman po nagre-reply. Sinisinsol lang po kami. Tapos sir, pinapagilitan po nga kami para hindi po namin naunawaan yung instruction. Saka po, sabi ng iba, kapag hindi po namin naintindihan, hindi po nila obligasyon na mag-translate ng English sa module. Dapat, alam na namin daw po yun. Kapag hindi po kayo marunong mag-English, ibalik na lang daw po kami sa elementary. Lalong hindi ganyan matututong mag-English. Kasi mother tongue sa elementary. Joke lang yun. Pero, sinabihan ka nila yun. Opo sir, kaya nga po hindi na ako nag-message sa inyo. Baka iba rin po yung sabihin niyo po sa akin. Jigs, kilala mo ako. Di naman ako ganun. Baka irritable lang nang nag-message ka. Saka baka 10 oras ng gabi na nag-message ka pa. Kasi, dapat nag-message ka sa tamang oras. Tama naman po nung nag-message po ako sir. Para lang kasi ayaw nila maistorbo. O wala lang po silang oras sa amin. Sige Jigs, i-brought out ko na lang yan, issue na yan sa meeting namin. Salamat sinabi mo yan sa akin. Sa ngayon, focus ka na muna dun sa modules. So kung hindi mo naiintindihan, ipapaliwanag ko lang sa'yo.
di ba ang dali lang? Ang kailangan mo lang kasi, i-connect yung mga concepts. So, kapag may hindi ka naiintindihan, meron ako ditong dictionary. So, dito, makakatulong to sa'yo kasi pwede mong tingnan dito yung mga salitang hindi mo naiintindihan. Saka, huwag kang mahiya sa akin kapag meron kang hindi naiintindihan, ipipian mo lang ko. Tandaan mo lang, dapat sa tamang oras. Kasi, may mga kanya-kanya din kaming ginagawa sa bahay. Salamat po, sir. Sige. At least, naunawaan ko na po. Alam ko na po yung gagawin ko. O, bali po, sir. Aalis na po ako. Salamat po. Ay, salamat at natapos din. Diyos ko, buti naman at walang nalate sa pagbuka. Kumusta naman kaya yung mga sagot? As usual, pangalan naman ang laman. Uy, sa akin may mga sagot. Tingnan mo, Galing nga lang sa Quinto Correction. ano ba naman kayo? Hindi na kayo nasanay. Tulungan niyo na lang yung mga bata. Hindi naman nila kasalanan yun. Kung noon nga may face-to-face, hirap silang matuto. Lalo na ngayon. Ma'am, paano ba naman natin sila matutulungan? Eh sa pag-print pa nga lang ng mga module, ay ubos na ang ating oras. Oo nga, ma'am. Eh, dapat nga tayo ang tulungan. Ang hirap ng setup natin. Ang daming kasukan. Kada linggo, may SBM pa. At wheels pa! Kailangan na natin ng assistant. Ako, kailangan ko na ng bagong trabaho. Kaya nga ako umalis sa office work, tapos ganun din pala. Ay, nako. Buti pa tong si Sir Paul. Pakapi-kapi lang, kahit ang init-init. Ma'am Guy, this is how I stay hot. Ew! Uy, Ma'am Chelsea, wag ka. Dati may baliw-baliw diyan kay Sir Paul. Si Ma'am Darcy, yung taga-BHS, kung hindi lang siguro nalaman na may asawa na itong si Sir, baka nagpa-transfer na yun dito si Ma'am. Hanep, ang gwapo mo, sir. Natural kasi ng gwapong para sa'yo. Eh, paano naman ako makakalandi nito, sir? Eh, puros papel na lang ang umaaplos sa balat ko. Ma'am Maggie, hanapan mo naman kasi ito. Baka tumanda tong dalaga kasi sama tayo. Matagal ko nang nire-reto dyan, yung nurse center. Kaya lang, ang choosy masyado. Pilingera. Ganda ka, te. Hay nako, huwag ka na nga muna mag-isip ng ganyan. Maganda lang lumande kung meron kang pansustento sa pamilya mo. Tignan mo ko. Lubog na sa utang. Not your fault, ma'am. Siyempre, kung hindi naman nag-pandemic, ay hindi mawawala ng trabaho si Kuya Miggy, di ba? Hindi mo na sana kailangan umutang pa ng umutang. Pero okay lang yan. Isang taon lang naman, gagraduate na si Misty, di ba? At least, 2 na lang papag-aralin mo. At ako naman, mayamang ako ang lalandiin ko. Kung ngayon pa ba ako magmamadali? Kailangan strategic ang landi para hindi maghirap. Grabe. Pera-pera lang. What about love? Love? Natututunan na lang yun. Grabe talaga epekto ng pandemic na to. Pati outlook mo sa pag-ibig na bago. Dati ang love tingin mo sa pag-ibig. Ngayon, landi na lang. What happened, girl? Wala. Dahil po kasi sa pandemic na to, na-realize ko na love is not everything. Ang dami nating dapat iniisip na mas importante pa at may mas relevance. Sa panahon ito, ang daming nangyari na sa tingin ko, pwede naman sigurong maiwasan para hindi na sana tayo humantong sa ganito. Kawawa naman yung mga bata at yung pamilya nila. Nawalan sila ng hanap buhay.
Swerte natin kasi may hanap buhay tayo. Eh sila, paano? Ako, pinoproblema ko lang na hindi ako makapag-nail ngayon dahil sa pandemic. Pero seryoso, yung mga estudyante at yung pamilya nila, problema nila yung pagkain. Tama ka dyan, Ma'am Chelsea. Buti naman nakikita mo rin yung mga pinagdadaanan nila. Siyempre naman, sir, no? Yung administrasyon lang naman yung walang pake. Puro pumumulitika ang nasa isip. O kaya dolomite? Siyempre, malapit na yung eleksyon. Kailangan masiguro nila yung mga personal nilang interes. Kaya nga, sinasamanta nila ang pandemic. Imbis masolusyonan, ginawa nilang gatasan at pagkakataon para magawa nila yung mga balak nila para sa kanilang ambisyon. Sabi nga, di ba? Strike when the iron is hot. Sir, makasingit lang ha. Pero di ba, ginagawa naman ng gobyerno ang lahat. Nagbigay na nga ng ayuda, di ba? Nag-lockdown pa para makasigurong hindi pagkalat ng COVID. Pero, masaway talaga mga Pilipino. Ang titigas ng ulo. May COVID na nga, gusto pang mag-rally. Daming reklamo. Wala namang may tutulong. Obligasyon ng pamahalaan na magbigay ng ayuda kasi nilockdown nila ang buong Pilipinas. Pero nilockdown, hindi naman tines yung mga tao. Para saan pa yung pag-lockdown, di ba? Imbis na mag-testing, ano ang ginawa? Nagpasara ng istasyon ng TV at radyo. Kaya ang daming nawalan ng trabaho. Nangragtag pa ng mga sibilyan. Saka sir, ang pagre-reklamo, parte yan ng demokrasya. Kasi naghahanap tayo ng magandang serbisyo ng gobyerno. Karapatan natin yun. Ha? Karapatang magreklamo? Tayo ng mga teachers, reklamo din ng reklamo, di ba? Kesyo ang baba ng sahod, overwork, walang classroom. Pero hindi naman tayo nagre-reklamo dahil sa ayaw natin sa trabaho natin. Nagre-reklamo tayo kasi naghahanap tayo ng improvement. Gusto rin natin kasi magbigay ng magandang serbisyo. Kaya nga kapag nagagalit tayo sa mga politiko, sana tinitingnan din natin yung mga serbisyo natin. Parehas din lang yun. Kapag pinanoy yung trabaho natin, huwag tayo maging defensive. Tingnan muna natin yung ating mga pagkukulang. Tingnan muna natin, wala naman pumilit sa atin na pumasok sa trabaho to. Kaya mahalaga ang may nagre-reklamo kasi nakikita natin kung ano yung dapat ayusin. Sir, mahirap kasi kapag sobrang demokrasya, sobrang kalayaan. Nasisira ang takbo ng pamahalaan. Imbis na makita kung ano ang maayos na pamamalakad ng gobyerno, puro mali ang nakikita. Gusto, hilahin pababa. Kaya hindi tayo umaasenso. Wala naman sobrang demokrasya o sobrang kalayaan kasi may mga batas tayong nilagay para may check and balance at social control. Dahil malaki ang responsibilidad at kapangyarihan na ipinariram natin sa mga nagsisilbi sa atin. Dapat pinupulis natin sila kung nire-representa pa nila ang interes natin o baka personal na ambisyon na ang sinusulong nila. Pero sir, may problema pa rin sa demokrasya. Kasi di ba ang demokrasya, pinapatakbo ng tao. Pero yung mga tao, ano ang papatakbo sa isip nila? Hindi lang ano, pati sino. Kaya nga po, lalo na ngayon, puro fake news at propaganda ang kumakalat sa social media. Tapos, ang bilis pa mabilog ng ulo ng mga tao. May nabasa lang sa vlog o napanood lang sa YouTube, akala nila totoo na. Ito yung weakness ng demokrasya. Pwede siyang gamitin sandata ng mga nasa kapangyarihan para makontrol nila ang gusto ng tao. Kaya kailangan natin ng isang tao na katatakutan para sumunod ang lahat. Para magkaroon ng disiplina at katahimikan. Kakamit natin yung pagbabago sa administrasyong ito. Kasi ibang-iba siya sa lahat. Nasubukan na natin ang trapo. Kunwari, disente. Pero hinayaan nila na mamatay ang mga nasa baba niya. Yun kasi ang mahirap sa Pilipino. Ayaw niyong maging responsable sa sariling takbo ng buhay niya. Gusto lang ng Pilipinong iasa ang buhay niya sa gobyerno. Hindi naman yun pwede. Hindi naman dapat iasa parate sa iisang tao lamang.
kailangan manggaling din sa atin yung pagbabago na yun. Hindi naman hari ang nilagay natin sa kapangyarihan, kundi tagapagsilbi. At katuwang tayo sa tagasilbi sa bayan. Tayo mismo ang gobyerno. Pero sir, paano naman kasi makakapag-participate sa pamahalaan ng mga tao kung ang dali-dali nilang maloko sa matatamis na pangako, propaganda at pera, walay pa rin. Ang demokrasya, para lang sa matalino at responsable. Kaya nga nandito tayo, di ba? Para magturo, para siguraduhin na yung magiging bahagi ng lipunan ay may sapat na talino at responsibilidad para akuin ang obligasyon na makibahagi sa lipunan. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero tayo ang humuhubog sa pag-asa ng bayan. Heavy girl, sir. Gutom lang yan. Kain na lang tayo ng lunch. Ituloy niyo na lang yung usapan niyo sa inuman. Ang lalalim niyo, hindi pa naman nga kayo nagsasahod. Ikaw, Samsan, may baon ka? Wala eh. Hinihintay ko lang yung pinabili ko dyan kay Aling Tekla. Hindi kasi nakapagluto ang misis. Kumusta na pala Ate Imelda? Ayun. Nakikemo pa rin. Pero hindi nawawala ng pag-asa kahit stage 3. Ayaw ipakitang nahihirapan siya sa mga anak namin. Nahihirapan na rin kami sa mga gastusin. Kaya nga, kahit ano, sinasideline at nirarakit ko. Hayaan mo, sir. Ipagdarasal ko ang pagaling ni Ate Imelda. Salamat. Tara, kain tayo. Buti naman at naisipan mo na akong kausapin ngayon. Akala ko naman hindi mo na ako susuyuin. Naman kasi kita matitiis. Sorry ulit ha. Hayaan mo na yun. Grabe lang talaga yung stress ko nun. Naghalo-halo na. Intindihan ko naman yung sinabi mo, kaya lang syempre, desperado na akong sumagot ng modules. Buti, ang bait ni Sir Paul. Sabi ko naman kasi sa'yo, mabait naman talaga si Sir Paul. Saka, alam mo ba, ang saga niya kaya magturo at mag-explain kahit nung wala pang pandemic. Naging teacher din kasi yun ni ate. Oo nga eh. Nag-discuss pa nga siya sa akin nung pinuntahan ko sa school. Kaya lang, hindi naman ako parati makakapunta doon. Kaya kinakailangan ko mag-load para makapanood ng live stream niya. Para hindi na ako magpa-tutor sa kanya. Eh, nakakaya naman kung parati ako makakapunta doon. Oh, paano yan? Saan ka kukuha ng pang-load mo? Pwede naman akong humingi kay Ate June. Kaya lang, isa rin yung hirap sa sistema ngayon. Di ko nga alam kung saan siya kumukuha ng pera ngayon. Bahala na siguro. Kung sana may mapapasukan lang ako ng sideline. Alam mo, pwede kitang ipakiusap sa uncle ko. Alam mo, nasa construction yun. Pwedeng-pwede ka doon. Di ba nagtrabaho ka na din naman sa construction? Oo, tumula ako noon sa mama ng pinsan ko. Oh, di solve na ang problema mo. Di ka pa nga sigurado. Ano ka ba? Sigurado na yun. Ang lakas ko kaya sa uncle ko. Salamat ha. Buti na lang, andyan ka. Siyempre naman. Kaya nga love kita eh. Kilig-kilig ka na naman. Ang baduy. Ano ba doy? Bali ka dyan. Ayaw mo ba na love kita? Ha? Ganon? Gusto mo? Ayaw mo ng ganon? Siyempre, gusto. Pero seryoso. Salamat at tinutulungan mo ako kahit tinatopak ako. Mahal mo pa rin ako. So, sino nang baday sa atin ngayon? Grabe talaga to. Oo naman. Siyempre, sino ba naman ang tutulong sa'yo? Diba ako lang naman ang nandito? Saka para naman sa future natin to, diba? Future? Di kaya ang babata pa natin? Ano ka ba? Ang ibig ko nung sa future, ang ibig kong sabihin nung sa future, yung nasa tamang edad na tayo. Kaya dapat mag-aral tayo ng mabuti para
sabay tayong graduate. Tapos, mabuo natin yung mga pangarap natin. Makatulong tayo sa pamilya natin. Ganun yung mga gusto ko. Parang siguradong sigurado ka na sa akin ah. Oo naman! Ano ka ba? Hindi ka ba sigurado sa akin? Ano ba to? Practice lang ba to? Grabe ka sa akin, Jigs, ha? Relax. Naman yung ibig ko sabihin. Para kasing ang babata pa natin para mag-isip at magplano ng ganyan. Kaya nga nagpaplano tayo, di ba? Para sa future, kapag may plano na tayo, madali na lang natin gawin yung mga bagay na gusto natin, di ba? Paghahanda lang yan, di ba? Para may motivation ka, para may inspirasyon ka sa future. So, hindi mo man matamaan, at least naasinta mo. Lalim nun ah. Saan mo kinuha yun? O ba, kay Bruce Lee? O, ang hilig mo talaga sa karate. Ano ka ba? Chinese kaya si Bruce Lee? Yung karate, sa Japan kaya yun? Di ikaw na matalino. Ano ka ba? Mas matalino ka kaya sa akin. Kaya nga ako ang pinili mo eh. Di pareho na lang tayo matalino. May naririnig akong bagong awitin, at may Kamusta yung araw mo? Okay naman, dati lang. May problema ba? Pangalawang taon na namin kasi ng pandemic na to. Dapat sana nasasanay na ako. Pero alam mo yun, yung pakiramdam na effect pa rin yung ginagawa namin para sa mga bata. Nakakaawa yung mga bata. Alam kong nahihirapan na silang intindihin yung bagong sistema ngayon. Pati na rin yung kanilang mga magulang. Awa ng Diyos, nakakapasa naman sila. Pero, alam kong ilaw ang kanilang natututunan. Pakiramdam ko, kulang ang kanilang matututunan. Hindi sapat yung aming naibibigay sa kanila. Paano mo naman nasabi hindi sapat ang ginagawa mo? Pinagla-livestream ka pa nga. Hindi mo naman kailangan gawin yun kasi modular kayo. Lagi ka pang nag-home visit. At lagi mo pang kinakamusta ang mga estudyante mo. Tinuturuan mo pa sila pag pumupunta sila sa opisina mo. Nawawalan ka naman ng oras sa amin. Yun na nga. Nasasakripisyo ko na yung oras ko para sa inyo. Okay lang naman. Naiintindihan ko naman. Pinapaliwanag ko naman sa anak natin. Alam mo, nagigilty ka lang kasi feeling mo, responsibilidad mo lahat ng aspeto ng pagkatuto ng mga estudyante mo. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang lahat. May limitasyon at hangganan. Ang mga pagkatuto at pagsuporta mo sa kanila, kailangan matuto rin sila na tulungan ang mga sarili nila at huwag iasa lamang sa iisang tao ang pagkatuto nila. Anong nakakatawa? Wala. Naalala ko lang yung pinag-usapan namin kaninang tanghali. Ganon din kasi yung sinabi ko. Tama ka. Hindi pwedeng lagi na lang inaasa sa iba. Pero paano yun? Kasi kahit mismo magulang nila, hirap umintindi ng sitwasyon. Lalong-lalo na yung kanilang mga anak, hirap din silang umintindi sa mga ginagawa nila ngayon. Kaya kapag pumalpak ang estudyante ko, pakiramdam ko, ang dami kong pagkukulang. Kaya minsan, di ko maiwasang pagdudahan ng aking sarili. Dapat ba akong magturo? Parang gusto ko nang sumuko. Lalo na kapag nakikita ko ang mga nangyayari ngayon sa social media. Ang dami-daming mga tao naloloko sa mga pegong impormasyon.
Di ko na alam kung gano'n nakababa ang kakayahan ng mga tao maging kritikal. Kaya ang bobo-bobo ng mga tao ngayon. Naisip ko, parang walang kwenta na ngayon ng edukasyon. Parang hindi naman nila sinasabuhay yung mga tinuturo namin. Meron nga mga taong nakapagtapos, pero parang wala naman silang pinag-aralan. Sayang lang ng aking pagod. Sayang lang ng aking effort. O hindi naman kasi kaya tumatanda na ako. Hoy, wala pa tayong 40. Ano ka ba? Nagbabago na ang panahon ngayon. Dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Ikaw pa nga nagsabi sa akin yan, di ba? Basta, huwag mong kalimutan kung bakit nagdesisyon kang magturo. Gawin mo mismong halimbawa ang iyong sarili. Isang taong nagpursige. Tulad ka rin ng mga batang iyon na galing sa hirap. Ngunit nagpursige, nagtrabaho habang nag-aaral upang tulungan ang sarili. Ika nga, the best way to teach is through example. Ikaw yun. Kung malalaman nila na nagawa mo noon, malalaman rin nilang kaya nilang tulungan ang sarili nila ngayon. Oo na nga, sige na. Ikaw naman, minsan lang naman ako mag-self-loathing at self-doubt. Anong minsan? Baka nga kung di kita kinokontra, naghanap ka ng ibang trabaho. Oo, sige na. Tulog na tayo, maaga pa tayo bukas. O, Jigs, Hi, sir. Good afternoon po, sir. kumusta? Napatawag ka. May problema ba? Naalala ko lang po kasi nung nag-usap po tayo. Sabi mo po, kung kailangan ko po ng racket, magsabi lang po ako sa inyo. Oh, kala ko ba nagko-construction work ka? Tumigil ka na ba doon? Opo, sir. Ang hirap po kasi sa oras at ang bigat ng trabaho. Wala na po akong lakas at oras para mag-aral at sumagot ng module. Baka po sa may alam po kayo ng racket. Kahit di po gaano kalaki ang kita. Kailangan mo na ba talaga? Opo, sir. Nahirapan po kami dito sa bahay. Si Papa po, bihira po makakuha ng sideline. Si Mama naman po, pagtitinda po ng kakanin sa munisipyo. Yan po yung pinagkukunan ng pera para sa bahay. Sigurado ka talaga dyan? Seryosong racket to. Pero, tamang-tama to sa'yo.
Kasi hindi parati may trabaho ka. Pero dapat on the go ka parate. Papasama muna kita kay Melchor. Kilala mo na yata yun. Dati mo siyang schoolmate. Ahead ng 1 taon siya sa'yo. Si Melchor Arevalo po, sir. Oo, siya nga. First year college na yun. Sumasideline din siya sa akin. Pero kapag pinasok mo to, wala na tong atrasan ha. Saka, huwag mong sasabihin kahit kanino ang trabaho na to. At huwag mong ikukwento na ako ang tumulong sa'yo. Tatawagan ko siya at ipapasundo kita sa kanya. Pagsimula ka na mamayang hapon. Ano po pala ang trabahong ibibigay nyo? Si Melchor na lang ang magsasabi sa'yo. Basta medyo okay ang pera dito. Ang kailangan mo lang, madiskarte ka. Dapat ma-PR ka at maraming kakilala. Kayang-kaya mo to. Ay sige po, sir. Salamat po. Sige, Jigs. Mamaya pag alis nyo ni Melchor, huwag mong kalilimutan na magdala ng malaking bag. Salamat po ulit, sir. Thank you po. Thank you po. Sige, Jigs. Yes! Tagal mo naman. Benta ka na. Hindi ko na kasi masyado maalala dito sa lugar niyo eh. Pero, tamang-tama yan. Kuha na natin yung package natin mamaya. Dito ka na sa lugar niyo. Kasi ako doon sa kabilang barangay naka-sign. Ano bang klaseng trabaho natin? Magbebenta ba tayo ng gamit? Oo, parang ganon. Basta di ka dito magsisisi. Kasi malaki ang kikitahin mo dito. O pala, may dala ka bang bag? Meron. Importante yan para mamaya. Okay. Parang ang laki naman ng dala mong bag. Ito? Pambayad natin yan dun sa package mamaya. Tsaka, tanong ko ng maraming tanong. Tara! Sa pagmulat ng aking mata, ako'y ginising ng ihip ng hangin, ang sikat ng Yun, dun tayo. Ano magagawin natin dito? Kukuha lang tayo ng supplies natin. Anong kukunin natin sa kanila? Dami mong tanong. Sumunod ka na nga lang kasi. Obserban mo lang gagawin ko para matuto ka. Okay. Sumunod. Bago mo kasama? Oo. Yan kasama mo. Bago din ba? Si Jigs. Unang araw niya ngayon. Tinuturuan ko pa nga eh. Ano? Sana! Bilisan na natin para matapos na tayo. Abot ng bag. Ano yung Melchor? Droga, siyempre, dahil dyan, tarantado kayo, mga pulis kami. Kapag bumilos kayo ng masama, tutuluyan namin kayo.
magandang gabi po. Andyan po ba si Jigs? Hi, kayo po pala, Sir Paul. Tuloy po kayo. Pasensya na po kayo, ginabi po ako sa pagbisita. Ang dami ko po kasing tiyanekan na mga modules sa school. Kukumustahin ko lang po sana si Jigs. Kasi 3 linggo na po siyang hindi nakakasubmit ng kanyang modules. At 1 week na din siyang hindi kumukuha ng modules. Sir, wala pa po si Jakes. Hindi pa po siya umuwi. Magtatatlong araw na. Hindi nga po namin alam kung ano nangyari sa kanya. Ha? Ano pong nangyari? Naglayas po ba siya? Hindi ko rin po alam. Wala naman po kaming hindi pagkakaintindihan nitong mga nakarang araw. Kaya hindi ko po talaga alam kung bakit siya maglalayas. Kahit po ang girlfriend niya, hindi po alam. Nireport niyo na po ba ito sa pulis? Hindi pa po. Iniisip ko po kasi baka nagtatrabaho lang siya. Kasi po madalas, hindi po talaga siya nagpapaalam. Naglilipot nga po yung mister ko sa mga kamag-anak namin para hanapin siya. At pag hindi pa po siya umuwi bukas, magre-report na po kami sa pulis. Dapat po kasi nireport niyo na kaagad. Sige po, bukas sasamahan ko po kayo. Sa ngayon, sasabihan ko yung kanyang advisor tungkol dito. Kung umuwi po si Jigs, i-text niyo po ako or tawagan. Salamat po, sir. Sige po, mauna nang po muna ako kasi kakausapin ko po muna yung advisor niya. Salamat po. Salamat po, sir. Hindi ka pwede. Ikaw nga ang pinagpalit ulo ng bata mo. Kung ayaw mo makulong, kailangan ikanta mo ang kasawa mo. Pare naman, hindi ko pwedeng pangalanan ang nasa taas ko. Babalikan nila pamilya ko. At saka, nagbibigay naman kami sa inyo ah. May utos din sa amin, kaya hindi lang namin problema yung problema mo. Pero bakit akong ipapalit ulo nyo dyan? Nakakasiguro ba kayo na hindi yan magsasalita? Marami ning nalalaman yan sa inyo eh. Kapag ikinulong nyo ako, wala na kayong makukuha sa akin. Walang record dyan sa presinto, kaya walang maniniwala dyan. Ikinulong lang namin yan doon sa nakatagong kulungan sa estasyon. Walang ebidensya ang mga ikikwento niyan. Wala ring problema sa amin kung makulong ka. Hindi lang naman ikaw nagbibigay sa amin. Dapat kakilala mo ang kakumpensya mo sa negosyo. Kapag itinuloy nyo to, ilalabas ko yung mga baho nyo. Kala nyo ba hindi makalalabas itong mga kalukuhan nyo? Yung mga pinapatubos nyo na dinadampot nyo? At yung mga palit ulo nyo? Ilalabas ko to sa media. Gago pala to eh! Tarantado to ah! Pinagbigyan mo na ng pagkakataon, tayo pa ang babandaan. Ala! Huwag ka nang pumalag, tutuluyan ka namin! Kita niyo yung gagong yan. Ganyan ang mga nangyayari sa taong palaban. Kaya tandaan niyo to. Kapag may pinagsabihan kayo nito, alam namin kung saan kayo nakatira. Baka bukas, laman na lang kayo ng balita. Hindi naman po kami magsusundo. Tara na, sibat na tayo. Baka may makakita pa sa atin dito. Pare, kailangan natin tumbang sa yun. Siguradong ikanta tayo nun. Hindi pwedeng miskanta tayo nito. Paano itong dalawa? Witness din yan pag pinatay natin sa ano dito. So tapusin na natin dito? Siyempre, alang sa bahay pa natin tumbayan. Baka may maghanap dyan. Hayaan mo silang maghanap. Mga salot ang mga tulak na yan. At least mabawasan natin ang salot sa lipunan. Okay. Kumuha ka ba ng baril doon sa evidence room? Hindi ko gagamitin ang baril ko dyan. Siyempre. Handa tayo sa mga ganito.
Baba mo yung tatlo. Kayong dalawa, baba. Kayong dalawa, baba! Bakit po? Ano gagawin po namin dito? Ang tahimik mo dyan ah. Hoy, Sandro, gising! Hoy! Gising! Hoy, gising! Ano? Bas! Ba't nakatali ako? Bas! Anong gagawin niyo sa akin? Bas! Sige, lakad! Yung dalawa, agad! Agad! Tulong! Walang Papatayin makakarinig nila sa'yo kami! dito. Walang makakarinig sa'yo dito! Sige po. Huwag niyo po kami papatayin. Hindi po kami nagsusumbo. Di ba, Belcho? Jigs, huwag ka na magmakaawa dyan. Kasi mga alang na pulis yan. Imbes na ikulong tayo, tutuloyin pa tayo ng mga yun. Ikukulong, tapos magpapiyansa kayo, tapos balik naman kayo sa dati. Mabuti pang tapusin na namin kayo ngayon dito. Para wala na kaming problema. Talikod! Lord! Magdasal na kayo habang may oras pa. Mga sir, nakikiusap ako. Huwag yung gawin to sa amin. Hindi yung to kailangan gawin. Makikipagtulungan ako. Please, huwag niyo na po ako papatayin. Kailangan ako ng asawa ko. May kanser ang misis ko. Tanawagan ako. Nag-uusap ako sa inyo. Huwag niyo kami papatayin. Desperado lang ako. Kaya ako nagawa pumasok dito. Narinig na namin yan! Pare-pareho kayo ng mga sinasabi. Dapat sa inyo, iligpit na! Tumakbo na kayo! Takbo ka na! Tigil! Baka putukan tayo! Tago kayo! Punta natin. Tatanggulong natin! Takbo! Sangkot ngayon sa isang iskandalo ang isang police station sa bayan ng Pandayan. Nailigtas ng isang guro ng Pandayan National High School at mga tanod ng barangay Pinaglabanan ang dalawang estudyante at isang guro na muntik nang maisalvage ng dalawang pulis ng Pandayan Police Station. Nangyari ito kagabi, Oktubre 25, 2021 sa isang liblib na lugar sa barangay Pinaglabanan.
Ayon sa mga tanod na mataan ng isang guro na si Sol Cortez, ang kapwa-guro ni si Sandro Molina na kinuha ng sapilitan ng nasabing dalawang pulis na si PO1 Garcia at PO2 Sanchez. Nailigtas ni Cortez sina Molina at ang dalawang binatilyong kasama sa kamay ng dalawang pulis. Hinabol ng pulis ang 4 na biktima. Aniya ng mga tanod, nakarinig sila ng mga putok ng baril at sinuyod nila ang pinanggalingan nito. At sa kanila nakita ang 4 na biktima na hinahabol ng nasabing pulis. Nabisto rin ang modus ng estasyon na ipinapatubos ang mga nakuhuli nito at ikinukulong sa isang tagong bahagi ng estasyon at hindi nilalagay sa kanilang official police report. Pati ang sistema ng palit-ulo ay ibinabato sa nasabing estasyon. Hinuna namin ang komento ang Chief of Police pero tumanggi itong magpa-interview. Sinabi naman ng Chief of Police ng region na under investigation. Nag-enjoy ba kayo? Opo sir, salamat po. Invitan po kami ito rin sa mga outing. Okay lang yun. Saka hindi naman pa-outing ng school. Nagkayaan lang bigla kahapon. Kasi yung pinaplano naming outing ng school, hindi na ata matutuloy. Kaya tingnan mo, konti lang yung mga teachers na sumama. Kasi biglaan nga lang. Pasensya na sir, wala po kami dalang pagkain sir. Okay lang yun. Ang daming dalang pagkain ni ma'am ko. Saka ang importante, nandito kayo ni Shirley. Deserve nyo rin to. Ganda kayo nung ginawa niyo ni Shirley. Kumusta na pala yung study group at tutorial group niyo? Ayos na sir. Tumaas ko yung grades na kasama sa study. Saka di ko na sayang yung efforts ng school, ng PTA at ng SSD. Oo nga, nakita ko yun sa monitoring team ng school. Buti na lang na-suggest niyo yun sa akin. Wala naman po sir abag doon. May sir lahat ng ideya niya. Pagkatapos po kasi na insidente natin, sobrang nag-alala sa akin Shirley. Kaya nakaisip ko siya ng tutorial system na tutulungan yung mga performance student, yung mga low performance sa bawat barangay. Tapos, in-improve niya pa po yung idea sa Shirley. May balang po tayo sir. Kumusta na po si Sir Sandro? Yun ba? Ongoing pa din yung kaso niya. Makukulong ba siya mga tagal? Siguro, kasi mabigat yung kaso niya. Pero, depende. Kasi kung makikipagtulungan siya na maging witness para malaman yung mga kasabwat, dun siguro mapapagaan yung sentensya sa kanya. Kawawa naman si Sir. Hindi ko lubos na may isip na magagawa niya yun. Pati din sa mga polis. Imbis na sila yung protekta sa atin, eh sila din po pala magdadala ng kapamakan sa atin. Tao lang sila, Jigs. Nagkakamali doon. May mga hangarin, mga ambisyon, at nagugutom din. Hanggat nagugutom ang tao, at bituka ang nagpapatakbo sa gawa ng tao, at walang pagkain sa kanilang mesa, magiging problema ito ng lipunan. Minsan, kapag nagigipit sila, nakakalimutan na nila na may mas importante pa sa pera at ambisyon. Ano po yun, Sir? Love, ano ba? Sorry ha, parang yung serious na usapan nyo. Nakisaw-saw na ako. Tama naman po, ma'am, yung sinasabi nyo. Uy, joke lang yun. Ano ka ba? Alam niyo ni Sir Paul, no? Go, Sir Paul! Siyempre, prinsipyo at dignidad. Ang cliche, ha? Cliche talaga. Pero ang pera kasi, nauubos. At ang ambisyon, kapag hindi guided, nakaugat pa rin yan sa pera. Pero ang dignidad, andyan yan dati pa. At ang prinsipyo, mga katotohanan na gumagabay sa tao. At ang taong walang prinsipyo, parang dahon na nililipad ng hangin. Sabi nga sa nabasa ko, principle is passion for the truth. Uy, may nabasa rin ako, sir. Sabi daw ni Mark Twain, principles have no real force except when one is well fed. People who have principles only when well fed, but they have no principles to begin with. Shame, sir. Tama po yun, Sir. Yun din po yung natutunan ko sa naranasan ko. Masasabi mo kasing may prinsipyo ang isang tao kapag wala ng laman ng kanyang tiyan o hindi na siya komportable sa kanyang sitwasyon. Doon, masusubok yung tunay na pagkatao ng isang tao. Buti na lang, Sir. Hindi ka sumuko sa akin. Sa amin. Work is love made visible. Wow, ang heavy.
Kay Khalil Gibran, sinabi yun sa akin ng teacher ko noon. Siya rin yung nagtiyaga sa akin noon. Dumating noon sa punto na ayaw ko na mag-aral kasi nabubuli ako sa school. Kinakantsawan nila akong bobo. Pero nagtiyaga sa akin yung teacher ko. Nag-tutor siya sa akin pagkatapos ng klase. Sumuko na sa akin yung magulang ko. Pero si Ma'am Lily, hindi niya ako sinukuang hanggat hindi ako natututo. Siya rin yung dahilan, kaya nagustuhan ko rin maging teacher. Nakita ko yung pagmamahal at dedikasyon niya sa trabaho. Tapos, nalaman ko noon na hiniwalayan siya ng kanyang asawa. Pero hindi natin yung nakikita sa kanya. Dahil sa ang dami niyang sinakripisyo para sa pagtuturo at trabaho niya. Grabe ka, sir. Mas lalo mo akong dinidiscourage mag-asawa nito. Charot! Yun ba yung isang dahilan kung ba't ganun ka rin po sa amin? Isa na rin yun, syempre. Pero ako kasi, tuwing nakakakita ako ng estudyante na hihirapan, nakikita ko yung sarili ko. Nakikita ko yung pinagdaanan ko noon. Kaya hanggat makakaya ko, tutulong ako. Lahat naman kami ganun sa school. Lahat naman kami, pinasok tong larangan na to, hindi para yumaman. Kasi kung gusto namin yumaman, edi sana nag-businessman na lang kami. Oo, nagpolitiko. Siya nga pala, sir. Malapit na ang eleksyon. Isang buwan na lang. May kandidato ka na ba? Siyempre meron na. Ikaw, Jigs, nakaparehistro ka na ba? Opo sir, sabay kami ni Shirley. Oo, baka iboto mo. Mga artista o kaya mandarambong. Hindi po ma'am, tinuruan po kami ni sir po ng maayos pagdating po sa voters education. Totoo na personal qualities dito sa Pilipinas. Pero malalabanan po natin yun. Kung tulong-tulungan po tayo na isiwalat yung mga impormasyon ng mga kandidato. Kasi po yung mga Pilipino ay tabang ng research. Kailangan natin gamitin yung makabagong teknolohiya para isiwalat yung impormasyon na kinakailangan ng mga tao. Kaya nga po ako, sinabi ko tapos ng mama at papa tungkol dito. Kaya sabi ko sa kanila, baka sayaw lang po sila ng budots, iboto na nila. Oo, anong sabi nila? Tumawa, sabi nga ni Papa, nadala na siya ng 2016. Si Mama naman, boboto na. Kaya tinuruan ko siya kung paano kumilatis ng mga kandidato. Saka hindi basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa social media. Ang boto kasi, kapangyarihan niya ng bawat tao para baguhin yung kanyang buhay. Kaya dapat gamitin natin yung kapangyarihan natin ito na maayos. Naman, sir, lahat naman tayo naapektuhan ngayong pandemic na ito. Siguro naman alam na nila kung anong klase ng tao ang niluklok nila sa pwesto. Nabubuhay lang ngayong panahon ng eleksyon. Mga epal. Halos 2 taon na ang pandemic na ito. Sana naman pagkatapos ng eleksyon, liwanag na. Basta, kahit anong mangyari, tuloy lang tayo sa trabaho natin. Kung maupuhog lang ng maayos ang mga isip at puso ng mga bata, may pag-asa pa ang bayan. Ang demokrasya ay magtatagumpay lamang kung marunong at may puso ang gumagamit nito. Amen na, Afam! Amen tayo!